Praise God. So, dahil ang microphone ay ginto, so kakanta po ako. Ako po yung pakasama sa Panginoon. Nakakatuwa ka na, pwede ba magbaritis sa inyo, no? Good naman. Imamaritis ko kayo. Every time pumunta ako kay Pastor, si Pastor kasi pag nakita ko doon, magkano? Uyutangin ko. Hindi nakikita ng bahay nila nung una pa lang. Yero lang. Ngayon, semento na. Yung ano pa. Natutuwa ako, nasasaya ako. Hindi yung inggit ha. Ako yung nasasaya para sa kanila. Nabibless ako ba? Kumbaga, na-encourage ako sana, magsikap na ako todo. Mag-apply na ako kay na-Aaron kasi may 2,000 na 200. 1%. So, yun po. Ako, ito po is, naranasan ko ito last week po. Dahil na-scam po ako. 200,000 po na-scam sa joke lang. 200 pesos po. Dahil dahil po mabagal ako magpatakbo, sa sobrang bagal, nasakyan ako medyo magaan, kasing gaan ni Gwyneth. Joke lang. So, mas doble yung laki sa kanya. Yung chubby sa kanya. Isa yun. Na dumaan ako sa may Pasay, hindi ko napansin na meron palang malalim na lubak doon. So, pagtingin ko sa gulong ko, sa Bisaya pa, nakangis eh. Ganun na yung gilid. Pero gagamit pa naman. So ngayon, naghanap ako ng mags. Nakita ko sa buy and sell sa Honda Click 125 sa 150. Pag-click ko, add swap lang. Add ka ng 600, swap na sa mags. Kaya mas ako, kaya pa, amin na po isa, reserve pa ako. Kuya, kailangan ka mag-down. Nag-50 na ako, pero dahil may laman ng Gcash ko 200, sige, bahala na. Send na agad. Tapos, kuya, papunta na po ako dyan. Kuya, hindi ka pa bibili ng bearing kasi ano na to, 80 ang isa. So, mag-send ka na para malagay na namin. Wala ka siyang pabuno. Habang nandun na ako sa may Pakabiti na ako, kasi sa Imos eh. Biglang pagtingin ko, naka-block na. So po, sinabi ko kay Langga. Si Langga parang namumula sa bulka, parang namumula sa kamatis eh. Ako na. So, sabi ko sa kanya, huwag ka mag-alala kasi pagtingin ko sa naka-block na ako, tapos naka-delete na lahat ng conversation. Ibig sabihin, talagang, yun talaga yung trabaho niya. So ngayon, pag-uwi ko, sabi ko, ako na mag-message, huwag na ikaw kasi pag ikaw, nasa puno ka ng galit. Sige, ako nag-message. Sige ko na mag-message. Gusto niya ako sa bunutan eh. Malaki na kasi ito para sa amin. So ngayon, sabi ko, sa last part ng message sa post ko, pinost ko kasi, scam alert. Sabi ko sa last part, ang dalangin ko, pagpalain ka ng Panginoon, para hindi ka na maggaganyan. Kasi pag pinagpala ang magnanakaw, pag pinagpala ang scammer, magnanakaw pa ba sila? Hindi. So, yung message na to, huwag niyong magpadaig ng masama, kundi daigin ninyo ng mabuti ang masama. Sometimes, mahirap po ito. Mahirap po ito. May sikreto po dyan. Kung ano? Pag binabato ka ng mga negative, isipin nyo na lang na tae yun. Bakit tae? Kasi ang tae, pampataba o tubig. Pampataba, di ba? Alam mo, parang kanta, pinapataba mo. Parang kang dumi, sorry for the word ha. Parang kang dumi, pinapataba mo ako. Ibig sabihin po, sorry for the word nagyaman ko. Dumi po, sorry. Sorry for the word, pero ang ibig ko ako sabihin, lahat ng negative na binabato sa'yo, gawin mong positive. Oo, di ba? Oo. Hindi mo, natanggal yung antok nyo. Ako, natanggal yung parang, sinisip mo no, parang nawala yata. So, yun. So, yun po yung para sa akin po na sometimes mga tao talaga, di mo maiwasan yan na papansinin ka talaga. Babatoy ka ng negative. Kahit sa dami na ginawa mong mabuti, ang napapansin lang yung pangit. Kaya kukunin mo lahat ng mga sinasabi niya. Example po sa akin po patutuloy ito. Sabi sa akin, di na magbabago yan. Addict na talaga yan si Johnson na yan. Tignan mo, pag inutusan mong pabili doon, talagang lipad talaga doon sa bilihan. Oo. Minsan pa, ako pa maglakas mag-iyak sa nanay ko. Ganun ako, gagrabe na. Kaya sabi ng mga tao, walang pag-asa. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, sabi ko na hindi ako lagi ganyan. Every time nasa kilikita na ako ng kasalanan, habang naggaganon ako, umiyak ako sa Lord, tignan mo, nandito na naman ako sa kasalanan. Nag-step forward ako, pero pag sa kanto, may nagyaya. Tinanggihan ko kasi walang pera. Sa kabilang kanto, lilibre ka naman. So ganun talaga gagawin na sa talas. Lahat ng paraan, ihatake ka talaga. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, ginamit yung ate ko, kinuha ko si Bu. At sa pagpala ng Diyos, tinulungan ako mag-step forward na mabago ng tuluyan. So, yun po yung ma-share ko po sa huwag kayo magpadaig sa masama. Daigin yung masama na mabuti. So, yun po maad ko. So, puri ng Panginoon. So, tayo po idadako sa pagkalatang panalangin. So, ang panalangin po is solid po ito kasi ang harap po natin ay Diyos na buhay.
So, konting katahimik ka lang po. Pag na-distract po ako, hihinto po ako. Hihinto po ako pag ma-distract po ako sa prayer. So, tayo po'y manalangin. Let us pray. O dakilang Diyos, Ikaw ang Diyos namin. Ikaw ang buhay na Diyos. Ikaw ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob. Ikaw ang Ama at Diyos ni Jesus. Na Ikaw rin ang aming Ama. Kaya matatawag po namin kayong Abba Father. O dakila ka. Alam namin na Ikaw ang Diyos sa buhay. Hindi kaya gawin ng tao na iukit ang iyong kadakilaan. Hindi ba mauukit sa bato, hindi mauukit sa ginto, sa diamond, o ano pang bagay sa mundo ito na ma-consider na value. Hindi po mauukit Ama yung kadakilaan, ang iyong mukha, dahil Ikaw ay Diyos na buhay. Compose po kayo ng wisdom, compose po kayo ng love, compose po kayo ng righteousness, compose po kayo ng holiness, at higit sa lahat, Ama, compose po kayo ng Holy Spirit po, Ama. Kaya hindi po kayo maiihatulad sa mga bagay-bagay. Dahil Ikaw ay Diyos namin, buhay, kami lahat dito ay yuyuko at sasamba sa iyo. Ama, kami lumalapit sa inyo upang patuloy padalangin ang bansang Pilipinas. Nakikita niyo naman po, Ama, yung tension. Tension between sa China at US, Ama. Sabi nga nila, parang pag nangyari ang gulo, battleground ang Pilipinas. Pero hindi kami natatakot, Ama, kasi alam po namin na sinabi mo na to. War and rumors of war mangyayari. Simula pa lang ito sa birth ng paghihirap ng tao. Pero alam po namin, Ama, na hindi niyo pabayaan lahat ng lumalapit, naniniwala sa inyo sa pangalan ni Jesus, Ama. Hindi niyo po kami pabayaan. Dahil alam po namin, Ama, may plano kayo sa buhay namin. Kung ano na sinimulan niyo, tatapusin niyo po, Ama. Jesus is the author and the finisher of our life, Ama. Alam po namin yun, Ama. Ama, patuloy niyo po pagpalain ng bansang Pilipinas. Sa lahat na nanungkulan nito mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa, bigyan niyo po sila ng heavenly wisdom, Ama. Upang sa bawat desisyon nila, Ama, ay hindi po magkamali at hindi po makapahamak ang karamihan ng mga tao sa Pilipinas. Ama, alalahanin niyo po, Ama, marami pa pong tao hindi nakakakilala sa inyo. Patuloy niyo po kami gamitin. Patuloy niyo po langisan ang aming bibig. Bigyan niyo po kami ng heart of winning soul, Ama. Bigyan niyo po kami ng encouragement. Tanggalin niyo po yung fear namin, Ama, upang makabahagi po kami ng yung word, Ama. Patuloy niyo po bigyan ng init ang salvation sa puso namin. At makita po namin ng tao sa paligid na may soul sila. Worth it po kahit ilang magasto namin, basta makamit lang, basta win lang namin sila, Ama, through sa biyaya sa Holy Spirit, Ama. Hindi po namin kaya kung wala ang tulong sa Holy Spirit. Salamat po, Ama. Ama, patuloy niyo pong pagpalain yung church na to, ang upper. Pagpalain niyo po ang aming pastor, Pastor Rabi, Pastor Randy. Naway patuloy niyo po sila bigyan ng malusog na pangangatawan. Naway pagkaloob niyo po yung desire ng dalang puso, Ama. Patuloy niyo po pagpalain sila at ang buong pamilya. At ang church na to, Ama, patuloy niyo po lumago spiritually. Dahil kami po ay member as a spiritual family po, Ama. Naway kami laging magkaisa sa pagpuri sa iyo. Magkaisa kami sa lahat ng gawain na pinagkakaloob niyo po sa amin, Ama. Salamat po, Ama, sa pribilehiyong ito, Ama, na kami nasa harapan niyo upang magpasalamat sa inyo, Ama, dahil sa kabutihan niyo. Natanggap pa na po lang isang linggo, Ama. Makita namin sa balita, Ama, may mga taong hindi naaabot po ng linggo. Pero dahil sa biyaya po ninyo, Ama, dahil sa blessing niyo po, Ama, satisfied po kami. Safe po kami dahil sa biyaya niyo. Salamat po, Ama, sa kabutihan niyo. Ama, pagpalain niyo rin po, Ama, lahat ng missionaries, pastor sa buong mundo, Ama, na naghahayag ng iyong salita. Binubuhis po nila yung buhay nila, Ama. Kunting sablay lang po, Ama, alam po namin ang kapalit nito. Pero dahil sa protection niyo, Ama, magpadala ka ng milyong-milyong anghel upang magprotekta sa kanila, Ama. Ama, salamat po. Sa tatayo sa harapan, Ama, langisan niyo po kanyang bibig. I-prepare niyo po yung puso't isipan namin upang maintindihan at manuwaan po namin ito ng lubusan. Salamat po. Ito'y sabot dalangin namin sa patapos ng pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen. Amen. At amen po ba? Amen. Kumusta na po mga anak ng Diyos? Nagtagumpay po ba? Amen. Yes, amen. Dahil nandito kayo, nagtagumpay tayo sa ating mga pinagdaanan. Welcome po sa gawain ng Panginoon. May na-invite po ang ating kapatid, Sister Claire. Sino po yung inyong katabing maganda, Sister Claire? Siya po ang inyong kaibigan lang po ba? Friend or kamag-anak? Pangalan po nila? Si Lynn. Okay, si Lynn. Tapos, yung isa po, ang apo ninyo. Si
si Rhea. Yan. So, tayo po kayo. Welcome po natin. Palakpakan natin ang Lord. Ayan, nagagalak po kami na makasama kayo sa gawain ng Panginoon. Lynn, ito ba'y first time? Hindi. First time sa gawain. Sige po, upo ka na, Rhea at Lynn. Ayan, so mapalad po kayo na kayo po'y nadako sa lugar na to. Hindi po ito nagkataon lang, kundi ito po'y plano ng Diyos na makarinig kayo ng Word of God, makilala ninyo ang Panginoon ng personal. So, salamat sa Diyos sa inyong mga patotoo. Na-amaze ako doon At sabi niya ni Brother Aaron, nadaig niya ng mabuti yung masama. Alam niyo kung ano yung masama doon na pwedeng mangyari? Yung tukso. Tama po ba, Brother Aaron? Kasi unang-una yung sasabihin ng flesh mo, ano ka ba? Hindi mo na kasalanan yan. Diba? Para sa'yo talaga yan. Pero hindi mo kaya. Bakit hindi mo kaya? Kasi hindi umaayon yung spirit mo. Tama po ba? So, ganun din po sa may mga negative na experience, di ba? May mga emotional struggle dahil na rin sa hindi tayo perfecto, mayroon tayong mga hindi pagkakaunawaan sa ating kapwa. So, pwede natin i-apply yung word na daigin mo ng mabuti yung gumagawa sa'yo ng masama. Like yung instead na patulan or ang tawag to gantihan, di ba mas mainam, regaluhan mo na lang kaya para bati agad. Oo ba? Kaya si Pastor mahilig sa ganun regaluhan mo. Pero ano yan biblical yan sa Proverbs. Na gawan mo ng mabuti yung gumagawa sa iyo ng masama at parang, anong tawag doon, JR? Yung nilalagyan mo siya ng baga sa ulo. Sabi ng Proverbs yun yung parang nilagyan mo siya ng sa ulo. I mean, kung isasalarawan mo yon or ipapaliwanag mo yon ay hindi niya kayang parang dadating siya sa point na hindi niya matagalan na, uy, bakit ganun yung isinukli niya? Kahit ang pangit ng ginawa ko. So siya din, magkakaroon din siya ng intensyon or makukonvince din siyang gumawa ng mabuti sa'yo. Parang in return, hindi na lang hahaba, parang ganon. Tama po ba? Yung hindi nalalalim, yung hidwaan, yung hindi magandang samahan, kundi magiging maayos. Sa katagalan kasi, titigil na no? Hindi na kasi sa atin, likas sa atin yun likas sa ating tao na pag nakarinig tayo ng hindi maganda, abay hindi tayo papaya. Hindi tayo basta-basta magpapatalo, hindi tayo basta-basta bibigay ng ganun-ganun na lang or tawag nito, susuko. Talagang lahat gagawin natin para makaganti. At yung iba pa mong patotoo, salamat sa prayer natin. Yun, Adrian Tama ba, Adrian Remulio? Yan. Kumpleto, para makuha ko yung attention mo. So, alam mo yung iniiyak mo kanina, nagpapasalamat ka sa Diyos. Kasi, yung mga bagay na akala mo napakahirap maayos, tama? Kasi, tinudyo ka na ng kabilang panig, ayoko na talaga. Hindi na. Napapagod na ako, di ba? Parang, sobra na. Pero dahil nanalangin ka, dahil nanalangin tayo, may pag-move o paggalaw ang Diyos. Yun yung blessing doon Tama po ba? Di ba yung prayer natin, hindi malilimitahan yung magagawa ng Diyos sa pananampalataya, sa prayer mo. So, china-challenge ka doon, hinahamon ka, na magpatuloy ka lang magtiwala sa Panginoon. Kahit gaano ka kahirap, kahit medyo malalim tong word ka, masalimuot. Yan. Kahit gaano ka komplikado yung sitwasyon, walang imposible sa Diyos. Tama po ba mga kapatid? Walang mahirap. Narinig mo yung patotoo ni Johnson? Hindi ba ganun ka-worse ang tatay mo? Pero nakita mo kung paano binago ng Diyos si Johnson? Mababago. Yes, yun yung word. Nakalaya. So, mababago din yung father mo. Tuloy lang, kasi hindi coincidence kung bakit kayo napunta dito. Hindi lang dahil may work, hindi dahil magkamag-anak tayo, may connection tayo sa dugo, kundi dahil nais ng Lord na magkaroon kayo ng tunay na connection sa Diyos. Yung matututunan ninyo yung tamang paglapit sa Panginoon, yung matututunan ninyo yung seryosong pagtawag sa Diyos. Tama ba mga kapatid? Hindi lang kung kailan may problema, hindi lang kung kailan wala ka ng malapitan,
hindi lang kung kailan wala ka ng ibang makapitan, huwag nating gawing last option ang Lord. Sa lahat, unahin ang Panginoon. Bago ka humingi ng payo sa tao, bago ka humingi ng tulong sa tao, lapit muna sa Lord. Hindi mo kailangan tumakbo sa simbahan, tama? Kahit saan ka, anong ginagawa mo, yumuko ka. Hindi mo nga kailangan pumikit kung hindi mo naman kailangan, pero kung gusto mong seryoso, manamnam mo, na nandun yung totohanan, kaseryosohan na paglapit sa Lord, pumikit ka. At mararamdaman mo talaga, kapatid, na pinapakinggan ka ng Diyos. So, paanong paraan? Nagkakaroon ka ng peace? Nagkakaroon ka ng pag-asa? Nagkakaroon ka ng katiyakan? Lord, nasasabi mo, at the end, nasasabi mo, bahala na ang Diyos. At yun yung lumabas sa bibig ng mama mo nung kinumusta ko siya. Walang ibang word, kundi bahala na si Lord. Okay, tamo? So, pag gano'n ang pananaw mo, okay, bahala na pala, niyaya ang Lord. So, pag sinabi mong bahala na, huwag ka nang mag-alala, huwag ka nang matakot, tama? Oo? Huwag ka nang kung anong-anong negative na iniisip, baka ganyan, baka ganun. Para tayo kasi, lagi tayo may what if, huwag na. So, pag sinabi natin, Lord, bahala ka na, ibigay mo na sa Lord lahat. Bigyan mo po ako ng kapayapaan, panatag na kalooban, at pagtitiwala sa iyo ng lubusan hanggang end. Palagpagan po natin ang ating Diyos na buhay. Amen! So mga kapatid, walang dahilan para mag-give up tayo. Tama po ba, Sister Claire? Kahit gaano kahirap ang buhay, tuloy lang tayo sa Panginoon. Bakit? Kasi mahirap, madali, maganda, pangit, ang ending mo sa Diyos ka pa rin uuwi. Tama po ba? So gawin mo na kung ano yung mabuti. Kasi mabuti at masama ang gagawin mo, haharap ka, kapatid, sa Creator mo o sa tunay na may-ari ng buhay mo. So hindi ka makakaiwas. Kahit anong gawin mo, ang ending ng buhay mo kung kailanman, ang Diyos lang ang nakakalam. So ngayon pa lang, mapalad ka kasi nakakaalam ka ng katotohanan. Amen po? So ito yung word na binigay sa atin. Daigin mo, kapatid, ng mabuti ang masama. So kung may mga masama kang nararamdaman sa katawan mo, daigin mo yan ng mabuti. Lumaban ka, mag-ilaban mo yung spirit. Ilaban mo yung gusto ng spirito. Sa paanong paraan? Manalangin. Basahin yung word. Mag-worship. Diba? Nakakatuwa yung ating kapitbahay. Ang pinapatugtog, hindi na ano yung dati mong paborito, kapatid. Tugtog mo, Koreano ba? Ngayon, ang madalas niyang pagtutugin, pinapatugtog, sukdulang biyaya. Praise God! Diba? Alam niyo po ba, pag nagpapatugtog ka ng mga worship sa bahay, naglalayasan yung mga masamang spirito dahil ayaw nila niyan. Pero subukan mo magpatugtog ng Andrew. Nako! Diba? Winelcome mo na yung at saka ano pa yung mga mabagdamdamin? Na lungkot ka na. Ano mga kantang yon? Na binigay ko ng lahat. Ano pa ba? Ano pa bang mga kanta? Hindi pa ba sapat, sabi ni Giselle. Oo, maraming mga kanta na malungkot ka na nga, makikinig ka pa ng nakakalungkot. Eto na, makita mo yung sarili mo, lugmok na. Tama po ba? So, awitin mo yung mga awit na makaka-lift up ng spirit mo. Yung magbibigay sa'yo ng tapang. Amen? Magbibigay sa'yo ng lakas. Magpapatibay ng iyong faith sa Panginoon. So, ang sarap po. Ang buhay Kristiyano, hindi ito bed and roses na laging puro blessing. Ang tunay na followers ni Christ, lagi yan may trials and testing. Lagi yan may laban, pero nananalo lagi. Huwag ka magpatalo. Kung lugmok ka man, nadapa ka, bangon! Tayo! Huwag mong hayaan na manalo ang kaaway. Kasi hindi talaga yan titigil. Gagawa at gagawa yan ng paraan para lalo kang matalo, kapatid, at madaya niya ng tuluyan. Praise the Lord! Dadako na po tayo sa atin pong kabuuan o sa part na kabuuan ng ating panambangan. Kanina sa prayer, isa din sa kinatuwa ko at nagpasalamat ako sa Lord. May nabanggit siya na, kaya kami nandito, Lord, dahil kami ay kabilang sa spiritual family. Amen po? So, lagi niyo pong isa puso, isa isip, bakit ba ako obligado? Bakit ba kailangan lagi akong nasa church?
Bakit ba kailangan lagi ako? Pwede naman ako mag-worship sa bahay. Pwede naman ako magbasa ng Bible sa bahay. Pwede naman ako mag-pray sa bahay. Kapatid, kasi ito yung spiritual family mo. Amen po? Spiritual family na which is magpapalakas din sa spiritual life mo. Okay? So, malaking bagay sa bawat isa sa atin na nakikita ang isa't isa. Hello, mga kapatid. Natutuwa tayo na nagtatagumpay tayo sa lahat ng ating mga pinagdadaanan. So, lahat tayo may mga battle, lahat tayo may mga struggle, pero yung struggle na yan, hindi dapat yan magtagal. Saglit lang. Huwag mong hayaan na maalipin ka ng struggle ng flesh. Kasi pag may pinapakain mo yung spirit mo, mag-struggle ka man saglit lang. Hindi magtatagal, kapatid. Mananaig pa rin yung joy. Mananaig pa rin yung tunay na saya sa loob. At ito ang magbibigay sa iyo ng gana sa buhay. Ito yung magbibigay sa iyo ng siglang magpatuloy. Tama po ba? Kasi sa panahon natin ngayon, napakaraming dahilan para huwag ka nang mangarap. Huwag ka nang umusad. Tama na. Matulog, kumain. Kung nagising sa umaga, fine. Kung hindi, fine. Hindi eh. Binigyan pa tayo ng buhay ng Lord, may mission ka pa. Amen? May mission ka pa. Meron kang silbi. Sabihin mo yan sa sarili mo. May silbi ako. Wala, ayaw nila. May silbi ako. Yes, for the glory of God. Yes, hindi lang para sa iyo, kapatid, may silbi ka para sa kapurihan ng Panginoon. So, ibig sabihin, lahat ng gagawin mo may kinalaman sa kalooban ng Diyos. Kasi kung may silbi ka nga sa mundo, kung ang ginagawa mo ay pangmundo lang at hindi para sa Diyos, abay wala kang kasilbi-silbi sa harapan ng Panginoon. Okay? So magkaiba yan. Magkaiba yung silbing alam natin sa silbing kalooban ng Panginoong Jesus. So ngayon po, masarap na paalalahanan tayo na ito yung napaka-importanting meron tayo bilang mga Kristiyano. Ano pong sabi diyan sa ating monitor? Pwede pa kinakas? Encourage one another. Yan. Di ba kayo na-challenge? Title pa lang, encourage one another. Kailangan natin, hindi? Kailangan. Yes. Kailangan natin yan. Lahat po tayo ay tumayo at basahin natin ang word sa aklat ng Hebreo. Chapter ano yan, kapatid? Chapter 3 verse 12 hanggang 13. Please po, nakikita nyo ang monitor. So, walang dahilan para hindi mo yan basahin, kapatid. Basahin mo yan dahil wala kang hawak na Bible. So, basahin mo. Aklat ng Hebreo chapter 3 verse 12 to 13. Mga kapatid, Mga kapatid, ingatan ninyong huwag magkaroon ng sinuman sa inyo ng pusong masama at walang pananampalataya na siyang magdalayo sa inyo sa Diyos na buhay. Sa halip, magpapaalalahanan kayo ang araw habang ang panahon ay natatawag pang ngayon upang walang sinumang malaya sa inyo ng kasalanan at sa gayon na maging matigas ang Amen. Let us pray. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, patuloy kaming lumalapit sa inyo sa oras na ito. Una, nagpapasalamat po kami na meron po kaming kalayaan na magsama-sama. Salamat sa lugar na ito na ibinigay mo sa amin. Salamat po dahil meron kaming kakayahan na pumunta rito. Taglay po namin ang lakas. Meron kaming kakayahan para purihin ka. May mga tinig kami, Panginoon, para magpasalamat sa iyo, para sumamba sa iyo. Marami pong salamat, O Diyos, dahil pinalagpas mo kami. Nagtagumpay po kami sa isang linggong lumipas dahil po sa inyong kagandahang loob. Dahil sa grasya mo, nandito kami ngayon. Nais po namin minsan pa ng aming pong spiritual na buhay ay lumago at lumalim sa pagtuturo ng inyong banal na salita. Salamat po dahil malaya kami na magsama-sama na mag-aral ng inyong banal na salita. Pangunahan mo po kami, banal na Espiritu, pagkalooban mo kami ng karunungan, kaliwanagan na unawain ang salita ng Diyos. Ang mensahe ng Panginoon ay malinaw nawa naming maintindihan at amin pong maisakabuhay sa araw-araw naming buhay. Uuwi kami na taglay namin ang buhay na pag-asa. Uuwi kami na taglay namin ang katatagan at tibay ng aming espiritual na buhay.
Sa tulong mo, Panginoon, maraming salamat po. Isinusuko po namin sa inyo ang maaaring maging sagabal sa amin pong malayang pagtanggap ng spiritual na pagpapala na nagmumula sa iyo. Maaaring ito ay mga alalahanin sa buhay, mga takot, mga pag-aalinlangan, mga pangamba, mga kabigatan, o higit sa lahat, Panginoon, kasalanan. Patawarin niyo po kami, Lord. Isinusuko po namin sa inyong lahat. Hayaan niyo po na ma-focus namin ang aming attention sa inyong revelation, sa inyong message, nang sa gayon po, malayang makakilos ang inyong mga salita sa aming mga puso. Thank you, Lord. Gamitin mo lamang po ako bilang tungtungan ng iyong mga paa, Panginoong Jesus. Hayaan mo na makita ang kaningingan ng liwanag mo sa buhay ko. Ang tinig mo ang siyang marinig. Maitaas ka at maibaba ang iyong abang lingkod. Pagpalain mo po ang lahat ng maaabot ng tinig na ito. Pagpalain mo po at ihanda ang mga puso ng mga taong makakarinig ng inyong salita at magbunga ito ng pagsuko at pananampalataya sa inyo sa tamang kapanahunan mo, Panginoon. Marami pong salamat sa iyong mataas na papuri. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Amen at amen. Opo na po tayong lahat. Glory to God. Praise the Lord. Makaupo na po tayo. So, ang sarap po ng paalala dito sa atin ni Apostle Paul sa mga Hebreo o ito po ay, ano po ba ito? Mga mananampalataya. Tama po ba? Na atin pong inaangkin na sa atin po ngayon naka-address or tayo po yung kinakausap. So dito malinaw ang sabi niya doon sa verse 12, tama po ba? Mga kapatid, ingatan ninyong huwag magkaroon ng sinuman sa inyo ng pusong masama at walang pananampalataya na siyang maglalayo sa inyo sa Diyos. Sa 13, sa halip, magpaalalahanan kayo araw-araw habang ang panahon ay matatawag pang ngayon upang walang sinumang madaya sa inyo ng kasalanan at sa gayoy maging matigas ang puso. Glory to God. Marami po sa atin, mga Kristiyano, ay nabibigo na paalalahanan ng bawat isa. Aminin man natin o hindi. Marahil ito na rin ay dahil may kanya-kanya tayong dinadalang mga problema sa ating buhay. Marahil din yung iba ay napapagod na. Or gamitin ko siguro yung word, bigyan niyo ako ng permisong nagsasawa. Kasi may mga times na paulit-ulit na in-encourage, paulit-ulit na tinuturuan, paulit-ulit na pinapaalalahanan, pero ang ending, hindi mo pa rin makita sa church. Parang ganun no? Hindi mo pa rin makita na lumalapit sa Diyos. At laging ang sinasabi, nananalangin naman po ako, okay lang. Pero sa atin, ngayon na nandito, sabi ko nga kanina, kailangan ba natin magkaroon ng encouragement? Kailangan ba natin ng encouragement sa isa't isa? Ang sagot nyo, yes. Yes! Kailangan natin. Kasi madalas, nakakalimot tayo kung sino talaga tayo sa harapan ng Diyos. At higit sa lahat, nakakalimutan natin yung ating identity sa maraming tao o sa mundo. Sino ka nga ba? Ano bang sabi sa'yo sa 2 Corinthians 5:17? Sino ka, kapatid? Anong meron ka? Anong dapat na makita sa'yo? 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old things has gone, the new has come. So, ang linaw, ang sino mang na kay Kristo, siya'y bagong nilalang na. Ang dati mong pagkatao ay wala na, lahat ngayon ay pawang bago na. Pero bakit kadalasan ang umiiral sa atin, yung dating pagkatao pa din? Why? Nadadala tayo ng mundo? Nadadala tayo ng mga bagay na ating nakasanayan. Kaya nga ba diba ang sabi sa Romans, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, magbago na kayo ng isip. Tama ba? Romans 12:2. Do not be conformed, tama? But be transformed of renewing of your mind. So, ibig sabihin, nagsisimula sa ating isip. Pag inisip mo, lalabas sa pagkatao mo. Sa action mo.
Sa bibig mo. Tama ba mga kapatid? So, ibig sabihin, may mga taong nagsasabing Kristiyano na ako, followers na ako ni Christ, pero kung i-rate mo sa 100%, 70% lang, or nakakalungkot nga, baka 70% sa mundo, 30 lang sinukol sa Diyos. Hello! Makikita natin yan, ang tagal-tagal na natin Kristiyano, pero wala pang makitang bunga. Tandaan po natin, ang tunay na mananampalataya, ang palatandaan, meron siyang bunga. Anong bunga ng Holy Spirit? Go, church! For the fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, patience, Goodness. kindness, goodness. Ano pa? Self-control. Ano pa? Gentleness. Oo. Meron kang patient, meron kang love, meron kang self-control. So, kung totoong Kristiyano ka kapatid, hindi pwedeng kahit isa, dalawa, tatlo ng prutas na wala sa'yo. Pag hindi pa, yuko, iyak, luhod sa Diyos. Kasi anytime na dumating ang Panginoon, sad to say, hindi ka makakasama sa kaharian ng Diyos. Kasi mas mahal mo pa ang mundo kaysa sa Diyos. Hindi tayo pwedeng nagdoble ng identity. Na Kristiyano tayo pag may fellowship. Kristiyano tayo pag may gawain. Pero, pag wala na, makikiayon tayo sa mundo. Hindi po pwede yan. Lalo tigit lingkod ka ng Diyos, manggagawa ka ng Panginoon. Please po, sa biyaya at grasya ng Lord, pinapanalangin ko na maging seryoso po kayo sa inyong buhay, Christian. Kasi hindi po biro na ang panahon ngayon. Amen po? Anytime, kapatid. Anytime. Di ba nga ang Lord ay nasa pintuan na. Nasa pintuan na. Malapit na malapit na malapit na malapit na. Di natin alam. Dahil sabi ng Lord, ang 1,000 taon sa inyo, isang araw lang sa akin. So salamat kasi may chance pa tayong magpa-alalahanan. Mahalaga po sa buhay natin bilang mga Kristiyano na mag-encourage po sa isa't isa. Amen po? Kasi sa mga araw-araw nating challenge, sa mga araw-araw nating problema, sa mga taong kinakaharap natin na iba't iba yung personalidad, aminin man natin o hindi, pag tayo'y naapektuhan, hindi pwedeng unang maapektuhan yung spiritual life mo. Sino-sino yung mga kakasama mo? Sino-sino yung mga kausap mo araw-araw? Sino-sino yung mga kausap mo sa phone? Kapatid, malaking part yan. Malaki ang bahagi niyan sa buong pagkatao mo. Tama, hindi? Sino yung mga kinakausap mo? Ano yung mga pinapanood mo? Ano yung pinapakain mo sa katawan mo? Sa isip mo? Sa puso mo? Malaki po ang nagagawa nito sa buong mong pagkatao. Kaya kailangan paalalahanan. Pag may nakita, kaya nga pag meron kayong mga manggagawa, leader, pastors, teacher ng church, kapatid sa pananampalataya na nagpapaalala sa iyo, huwag kang magalit. Tama po ba? Huwag sumama ang loob mo. Huwag magtampo. Instead, magpasalamat. Amen po ba? Magpasalamat, Lord, thank you po. Kinurek mo ako. Salamat sa taong yan na ginamit mo. Or baka ikaw mismo, kailangan mag-encourage ka sa iyong kapwa. Kailangan ma-encourage mo yung kapatiran. Pag may ipinaalala sa iyo, ang Diyos na kapatiran, matagal mo nang hindi nakasama, matagal mo nang hindi nakita, biglang napaalala sa iyo, wag kang mga tuwira na yan, layo-layo niya, Lord eh. Out of, ano ba? Out of way ba tawag nun? Ano sabi? Out of way. Oo, layo niya, Lord eh. Saka na, pag nagkita kami, no, gawin mo kapatid. Kasi magulat ka na lang, mabalitaan mo, oh, naku Lord, sorry. Magrabe yung heart mo, magigrieve ang spirit mo. Amen po ba? Amen. Kaya pag nakita mo na, may nakita kang mali sa kanya, may nakita kang hindi maganda, pwede mong i-correct yan in a nice way. Tama? Oo, in a love way. Tama kapatid, thank you. Na may love ka sa kanya, mayroon kang, kaya mo siya pinupuna, kaya mo siya ikinukorek kasi love mo siya sa Panginoon. Amen? So, ang sabi niyan sa atin ni Apostle Paul, kinakailangan tayo magpaalalahanan sapagkat posible
na sa ating pananampalataya, kung wala sa ating magpaalala, pwede tayong manghina, mandupaypay, tama? Mawala ng gana, mawala ng interes, or meron kang interes na babawasan. O yung dati mong excitement, hindi na ganun kataas yung intensity. Mababa na. Hindi ka nang ganun ka-excited pag ang pinag-uusapan ay Sunday service, spiritual activity, hindi ka na ganun ka-excited. Kasi, unti-unti na, yung spirit mo, nanghihina. Yung ilawan mo, umaandap-andap na. Hindi na ganun kasinag ang ilaw. Kaya nga ang paalala dyan, magpaalalahanan kayo. At sabi ng Lord, ingatan ninyo, sabi dito sa ating teksto, na huwag magkaroon ng sinuman sa inyo ng pusong masama at walang pananampalataya na siyang maglalayo sa inyo sa Diyos na buhay. Kasi dito sa mundo maraming Diyos. Pero ito tinutukoy dito sa Hebrew, Diyos na buhay. Na kung saan kapatid, yun yung tinanggap mo. Yun yung nararanasan mo araw-araw. Yun yung dahilan kung bakit kapatid nag-worship ka. Yun yung dahilan kapatid kung bakit na-appreciate mo lahat ng favor and blessing ng Lord. Yun yung kapatid nagsasabi sa'yo na ang Lord ang tumugon sa prayer mo. Siya ang nagpagaling sa'yo. Siya ang nagpalaya sa'yo. Siya ang nagpabago sa'yo. Ito yun, yung Diyos na buhay. Hindi Diyos na nasa eskaparate lang. Hindi Diyos na walang nagagawa. Nagkakaintindihan po mga kapatid ko? Hindi Diyos na may kamay, may tenga, may mata, pero walang magagawa. Kasi wala siya. Patay siyang Diyos. Pero ito buhay. Buhay na Diyos na nakakaalam ng iyong complaint, ng iyong hinanaing, ng iyong pain. Tama po ba? Nakikita ka niya bago ka pa man magsalita, alam niya na yung sasabihin mo. At ang sabi dito, bakit kailangan tayong mag-encouragement or magpaalalahanan na araw-araw? Number one na dahilan, kapatid ko, sa pananampalataya, upang huwag tayong tumalikod o upang huwag natin talikdan ang ating pananampalataya. Kaya nga, sabi diyan ni Apostle, may Galatia ba dyan? Wala, meron. Kaya nga sabi diyan ni Apostle Paul, bakit ang bilis-bilis yung talikdan? Tama ba? Galatia? 1, verse 6 to 9. Galatia ano yan kapatid? Chapter 1, verse 6. Sige nga po, pakibasa nga mga kapatid ko. Nagtataka ako kung bakit kayo nanininong tumalikod sa Diyos na tumawag sa inyo sa pamamagitan ng kagandahang loob ni Kristo. At kayo'y humaling agad sa ibang magandang balita. Ang totoo, hanggang ilan yan? 9? Wala namang ibang magandang balita. Kaya nga lamang, may mga naggugulo sa inyo at nagsisikap na baguhin ang magandang balita ni Kristo. Subalit kahit kami, sabi ni Apostol Paul, o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng magandang balita na iba sa ipinapangaral namin sa inyo, parusahan nawa siya ng Diyos. Sinabi na namin ito sa inyo at inuulit ko ngayon. Parusahan nawa ng Diyos ang sinumang mangaral sa inyo ng magandang balita na naiiba kaysa tinanggap na ninyo. Malinaw ba? Ano po ba ang natanggap niyong mabuting balita, mga kapatid? Ano mabuting balita na tinanggap niyo? Come on, church! We are saved Through Christ. through Christ. Jesus. Okay? We are saved. Ang pangalan natin nasa langit na, tinanggap natin si Jesus. Ang gospel na tinanggap natin ay si Jesus ay namatay para sa iyo. Tama po ba? Namatay si Jesus sa krus para sa iyo. Binayaran ni Jesus ang kasalanan mo. Kaya wala ka nang dapat gawin. Kasi pag ginawa mo pa yung nagawa na ni Jesus, ininsulto mo na siya. Kulang na lang sabi mo, Lord, napakarami kong kasalanan eh. Kulang yung ginawa mo. No! Lahat! Alam mo ang pinaka-amazing doon? Past, present, and future na sin, bayad na ni Jesus. Naniniwala kayo doon? Past, present, ngayon, future. Ibig sabihin, magkakasala pa lang ako. Bayad na. Pero, ano ibig sabihin nun? May license na ako, magkasala ulit? Hindi. Ano ibig sabihin nun? Pwede pala ako magkasala ulit. Bayad na eh. No. Pag ginawa mo naman yon, inilagay mo, ipinarada mo sa Jesus sa kahihiyan muli. Tama? Muli mong ipinako si Jesus sa krus. Intindihin natin to. Ang gospel na tinanggap mo,
si Jesus namatay sa krus para sa iyo. Walang iba na nag-save sa iyo kundi si Jesus. Walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit kundi ang pangalan lamang ni Jesus. Amen? So kapatid, hindi reliyon ang kaligtasan, kundi ang pananampalataya mo sa ating Panginoong Jesus. Namatay siya sa krus para sa iyo. Amen po? So huwag mong baliwalain yun. Huwag mong isnabin yung ginawa ng Lord. Dahil walang pwedeng gumawa ng kahit sino. Kahit gaano ka pa niya kamahal. Kahit sinong hero sa buhay mo, hindi niya kayang tubasan ang ginawa ni Jesus para sa iyo. Amen? Kaya ang sarap isip-isipin. Babalik ka pa ba sa kasalanan? Babalik ka pa ba sa mundo? Ang katotohanan, ang pananampalataya, ang gospel na pinananampalatayanan mo'y matibay. Ang katotohanan ito na ipinahayag sa iyo ng Diyos. Nasa Bible. Ang linaw, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. So pag inintindi mo yun, napakasarap, napakaganda, napakadakila ng pag-ibig ng ating Diyos Ama sa langit. So, sa 1 Timothy, meron din pong reminder dyan, paalala si Apostle Paul na upang huwag tayong madaya at mawala sa ating pananampalataya, kailangan natin magpaalalahanan. Bakit? Dahil sabi niya, 4 verse 1, maliwanag ang sinasabi ng Espiritu na sa mga huling araw, tatalikuran ng ilan ang pananampalataya. 1 Timothy chapter 4 verse 1 to 5. So anong mangyayari sa kanila? Susunod sila sa mga mapanlinlang na espiritu at mga katuruan ng mga demonyo. Wow! Grabe! 2. Ang mga katuruan ito ay pinapalaganap ng mga taong sinungaling at may mga manhid na budi. Grabe, ano po? Ipinagbabawal nila ang pag-aasawa at ang ilang uri ng pagkain. Ang mga pagkain nilikha ng Diyos upang kainin may pasasalamat ng mga mananampalataya at nakakaunawa ng katotohanan. Next verse, ang lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti at walang dapat ipalagay na masama. Sa halip ay dapat tanggaping may pasasalamat sapagkat ang mga ito ay nilinis ng salita ng Diyos at ng panalangin. Kaya dito papasok kung gaano kahalagang magpasalamat bago ka kumain. Kasi ang pagkain na sa harapan mo, hindi yan basta bumagsak, na hindi yan pinaghirapan at pinagpala ng Diyos. Yung pinagmulan ng mga pagkain yan na nasa harapan mo. Tama po ba? Sa ating mga Kristiyano na believers ng Lord, followers ni Christ, walang bawal, kundi kung alam mo ang tingin mo, hindi makakasama sa'yo, kainin mo. Diba? Kahit alam mo namang napakasama na ng taba sa katawan mo, kakain ka pa ng 1 kilong taba, o sisisihin mo pa. Pwede naman po, 1, 2, wag lang sumobra. Yung iba, pinagdidiinan nila, ayokong kumain ng dugo. Okay, fine. Kung hindi mo kaya na, hindi kaya na sigmura kumain ng dugo, di okay lang. Pero wag mong pakialaman yung gustong kumain ng dugo. Tama po ba? Wag mong saklawan kasi hindi naman kayo pareho ng tiyan. Tama? O yung iba kayang kumain ng sawa, mga exotic na food. Butike, crab, yes. Kami kumakain kami ng salabubang. Tama ba, Ruben? Rodel, andyan yung mga Oo, naggaganon. Palakang bukid, masarap gataan. Panike, hito, ano pa kinakain? Natatawa Sister Claire. Ano pong kinakain niya sa probinsya, kapatid? Agukok. Ano yung agukok sa Tagalog? Hito, di ba? Ang turubay sa Bisaya, sa Tagalog ay dalag. O kung hindi kaya na sigmura mo, ba't mo pipilitin, di ba? Pero kung kaya mo, kainin mo. Di ba? Masarap yun. Huwag mo lang pakialaman yung iba na parang, hindi ka makakapasok sa langit, kumain ka niyan. Hello, ang linaw sa Bible, lahat ng pagkain, nilikha ng Diyos na mabuti, para sa ikabubuti. Pero kung feeling mo, hindi mo kaya, hindi mo masikmura,
Hindi ayon ang budhi ko pag kinain ko nito. Walang pipilit sa'yo. Walang kinalaman ang pananampalataya mo, kapatid. Walang kinalaman ang kaligtasan mo. Pag kinain mo yan o hindi mo kakainin yan. Nagkakaintindihan po ba? Kasi nilinis na tayo ng Panginoon. So, walang kinalaman yung salvation mo na kailangan wag ko itong kainin kasi pag kinain ko ito, hindi ako makakapunta sa langit. Kailangan kainin ko to kasi pag hindi ko to kinain, hindi ako tatanggapin ng Diyos sa langit. Hindi po totoo yun. Isa lang ang dapat na meron ka para tanggapin ka sa langit. Si Jesus lang. Amen po ba? Si Jesus lang. Sino bang nakatira sa heart mo ngayon? Sa akin, sa ating lahat. Yun lang, kapatid. Yun lang ang pwede mong passport, susi, ano pa? Oo, garantiya, tulay, ano pa? Wala nang iba. Yun lang. Dahil sabi niya sa John 14:6, Sesang, John 14:6, Jesus said, "Go, I am The way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me." Very good. Walang iba. Si Jesus Christ lang. So, may mga tao kasi na ayaw mahalin ang katotohanan. Ama po ba? Andyan ba? At binabaliwala. May mga Kristiyano nakakalungkot. Kristiyano na to. Binabaliwala yung babala o warning sa mga palatandaan or signs ng last days. Hello mga kapatid. Iniisip nila, matagal pa yan. Kung totoo man yan, matagal pa yan. Diba? Ano sabi sa Matthew? Nandyan ba? Matthew 24. Hello! Matthew chapter ano yan? 24 verse? 5-14. Basahin niyo po. Marami sa parito sa pangalan ko at mapapanggap na sila ang Kristo. Marami silang Maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Kristo at marami silang maililigaw. Makakarinig kayo ng mga labanan at makakabalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Ngunit huwag kayong mabahala dahil talagang mangyayari ang mga yon. Bagamat hindi pa iyon ang katapusan ng mundo, maglalaban-laban ang mga bansa, gayon din ang mga kaharian, magkakaroon ng tagutom at lilindol sa maraming lugar. Ang lahat ng mga ito ay pasimula pa lamang ng mga paghihirap na tulad ng isang babaeng nanganganak. Pagkatapos ay kapupuutan kayo, hanggang alin ba yan? 12? 14. Kayong lahat dahil sa inyong pagsunod sa akin, isasakdal kayo upang pahirapan at patayin. At dahil dito marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. Mapupuot sila at magtataksil sa isa't isa. Marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw ang mga tao. Lalaganap ang kasamaan, kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. 13. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Ipapangaral sa buong sanlibutan ang magandang balitang ito tungkol sa kaharian ng Diyos upang magsilbing patutuo sa lahat ng mga bansa sa kadarating ang wakas. So, ikaw at ako, na alam na ang katotohanan, huwag natin baliwalain ang mga signs or palatandaan ng last days. Huwag natin gawing biro. Huwag natin gawing, wala yan, matagal pa yan. Seryosohin po natin sa paanong paraan, sa paraan ng pamumuhay na ayon sa kalooban ng Diyos. Sa paraan ng pagsisikap na makapamuhay tayo na nakalulugod sa ating Diyos na buhay. Number 2, bakit kailangan magpaalalahanan tayo? Bakit kailangan i-encourage ang bawat isa araw-araw? Bakit po? Upang hindi mawala ang pag-asang dulot ng mabuting balita. Pwede pala. Posible palang mawala. Bakit mawawala? Nadaig ka. Nadaig ka ng problema? Nadaig ka ng kahinaan mo? Nadaig ka ng tukso. Kaya kailangan magpatuloy lang. Aklat ng Colossus, chapter ano yan? 1. Chapter 1 verse 21. Dati kayo'y malayo sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa inyong paggawa at pag-iisip ng masama. Ngunit, naging tao ang anak ng Diyos at sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay ay ipinagkasundo kayo sa Diyos nang sa gayon ay maiharap niya kayong banal, walang kapintasan at walang dungis. Pero ito yung
Subalit. Kondisyon. Subalit, tama ba? Kondisyon. Opo. Subalit, ito rin yung ang tawag nun, requirement. Nire-required sa ating lahat. Subalit, kailangan ninyong Manatiling tapat at matatag sa inyong pananampalataya at huwag pabayaang mawala ang pag-asang dulot ng magandang balita na inyong narinig. Niloob ng Diyos, nandyan ba? niloob ng Diyos Na akong si Pablo ay maging lingkod para sa magandang balitang ito na ipapangaral sa lahat ng tao sa buong daigdig. Napakapalad ba natin o hindi? Mapalad. Bakit? Andito na lahat, wala tayong maidadahilan. Niloob ng Lord na marinig natin. Aklat ng Hebreo 10:35. Andyan ba? Kaya huwag kayo mga 10, chapter 10, verse 35 yan kapatid. Opo. Anong sabi diyan? Kaya huwag kayong mawalan ng pananampalataya sa Diyos sapagkat dakila ang naghihintay na gantimpala para sa inyo. Verse 23, magpakatatag kayo, tama po ba? Tayo sa ating pag-asa at huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako sa atin. Mga kapatid, pag may mga times na tayo ay na tawag nito nasusuong sa posibleng kakalamig sa ating faith, ikakalayo natin sa Lord, isipin mo yung mga pangako ng Diyos. Pray agad, Lord, ayoko nito. Hindi ko gusto to. Dati-dati, natutuwa ako pag, nai-excite ako pag yung mga bagay na pang spiritual. Pero ngayon, mas nai-excite ako magbukas ng cellphone para makinig ng, ano nga ba yung mga napapanood sa cellphone? Hindi, yung mga movie clip. Ano tawag? Short clip. Oh, meron din mga foreigner yun, di ba? Na ako minsan na ano ako dyan, uy, ilang minuto na ako. Mga English, mga foreigner yung gumagawa. Tapos, alam nyo ba ang mga nakapaloob? Ano? PWH ba? Alam niyo kung anong nakapaloob lagi sa drama nila? Tungkol sa mga love story na triangle, no? Yung mga tatlo. Yun lagi. Wala namang bago. Paulit-ulit yun lang. Bakit kaya? Dahil yun ang interest ng tao. Okay. Oo, movie clip. Na pag yun ang laman ng movie mo, panonoorin. No? Kaya pag uwi sa asawa, damay lang. Oo, kasi tawag nito, pag tungkol sa negosyo, hindi papansinin. Pag tungkol sa paano mag-progress, paano, di ba? Yung mga, tawag nito, yung mga pamamaraan kung paano umunlad sa buhay, paano magnegosyo, medyo hindi ganun ka. Oo, ayaw nila ng motivation. Thank you, kapatid. Ayaw nila ng motivation. Gusto nila yung naaano yung emosyon. Ayaw ng motivation, gusto distraction. Ang hirap. Pero yun ang katotohanan ng mundo. Yun kasi ang mundo. Likas yun sa mundo. So ikaw at ako na alam mo na ang truth, dapat hindi ka nagpapadaya dyan. So sabi sa Matthew, or ano tayo anak? 23 nabasa na natin. Number 3. Bakit kailangan mag-encourage tayo? Upang hindi tayo patuloy ng maakit ng pagkakasala. Upang hindi tayo magpatuloy o maakit na magkasala. Ay, kaya naman pala. Salamat sa mga nag-i-encourage. Salamat sa mga nagpapaalala. Salamat sa mga tumatapik. Salamat sa mga masasakit na salita. Kasi ito yung gumigising. Ito yung nagpapaalala na upang wag na tayong magkasalang muli. 10 verse, ano yan? 24. Sikapin din natin, tama ba? Sikapin din natin gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Huwag nating kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon. Ito na po yun, Sunday service. Gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita na nating malapit na ang araw ng Panginoon. Matapos nating malaman at tanggapin ang katotohanan at sadyain pa rin natin. Ito yung warning. Ito ang pwedeng mangyari. Anong sabi dito? Pagkatapos nating malaman at tanggapin ang katotohanan, tapos sadyain pa rin nating magkasala. Anong sabi dyan? Wala nang handog na maiaalay pa para sa
sa ikakapagpatawad ng ating mga kasalanan. Ano naghihintay? Ano naghihintay sa atin? Ang naghihintay na lamang sa atin ay ang kakilakilabot na paghukom at ang naglalagablab na apoy na tutupok sa mga kaaway ng Diyos. Ang mapatunayang lumabag sa kautusan ni Moises batay sa patutuo ng 2 o 3 saksi ay walang awang pinapatay. Gaano kabigat sa akala ninyo ang parusang nararapat sa taong humahamak sa anak ng Diyos, lumalapastangan sa dugong nagpatibay sa tipan at nagpapabanal sa Kanya at lumalait sa mapagpalang Espiritu. So warning ito mga kapatid, na hindi tayo makakaiwas. Kaya wag nating laitin ang magagawa ng Word, sapagkat ang Word ay powerful, lalo tigit ang pangalan ni Jesus. 30, sapagkat kilala natin na nagsabi, akin ang paghiganti. Ako ang magpaparusa. At siya rin ang nagsabi, hahatulan ng Panginoon ang kanyang bayan. Hahatulan ng Panginoon ang kanyang bayan, kakilakilabot ang mahulog sa kamay ng Diyos na buhay. So, napakapalad mo kapatid kasi pinapaalalahanan ka ngayon, tinuturuan ka. Mga kapatid ko sa pananampalataya, mahalaga po ang encouragement sa isa't isa. Mahalaga na magpaalalahanan, mahalagang magdalanginan. Salamat sa panalangin ninyo. Salamat sa pagpapaalala ninyo kasi kailangan po natin ito. Kaya wag nating ikabagot, wag nating ikapagtampo, wag nating ikasama ng loob. Bagkus, ibigay ng papuri at pasasalamat sa Diyos. Amen po? Hamon na ibinigay sa atin ng Lord. Sa aklat din yan, nag-focus ako sa Hebrew. Kasi andyan na lahat. 10:38, verse ano yan? 39. Ang matuwid kong lingkod. Basahin niyo po. Ang matuwid kong Lingkod ay mabubuhay Sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngunit, kung siya'y tatalikod, hindi ko siya kalulugdan. 39. Ngunit, hindi tayo kabilang sa mga tumatalikod at napapahamak, kundi sa may mga pananampalataya at naliligtas. Say amen po. Amen. Praise the Lord. Let us pray. Hallelujah, Jesus. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa kapangyarihan ng inyong banal na salita na amin pong nabasa, amin pong napagbulay-bulayan. Maraming salamat sa mensahe mo kung saan tinuruan mo kami, pinaalalahanan mo kami na napakahalagang ma-encourage namin ang isa't isa patungo sa buhay na tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy ang pananampalataya at pagtitiwala ay sa iyo lamang. Ano man ang mga balakid sa aming buhay, sa kabi-kabilaan, kami ay patuloy na lalakad sa buhay na nakalulugod sa inyo sa tulong mo, Panginoon. Salamat po, kayo pong kumumpleto ng message na ito sa puso ng bawat isa sa tulong ng Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Salamat sa Spirit of Wisdom, Understanding, and Spirit of Revelation. Sa iyo mataas na papuri, Panginoong Jesus. In Jesus' mighty name, everybody say, Amen. Amen at amen. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Glory to God. Hallelujah. Dumako naman po tayo sa pagbibigay. Makibasa tayo sa Proverbs chapter 3, verse 5 to 6. Kayawi ka magtiwala buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya ngay alalahanin, upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Ibig sabihin po nun, ang mga blessing po na natatanggap natin sa araw-araw ay biyaya ng Diyos. Pinagkatiwala niya sa atin yung blessing na yon. So, ibig sabihin po yung naging faithful po yung Panginoon. Maging faithful din po tayo sa pagbibigay ng tithes. Amen. Itong verse na ito, magagamit natin siya sa pagbibigay ng tithes. Kasi yan yung sinasabi natin sa kay Lord, yung mga plano natin sa buhay, kung paano umasenso. At saan tayo kukuha ng financial. Financial naman. At ngayon, binibigay na ni Lord yung financial needs natin. So, ibig sabihin, ganun din tapat tayo sa Kanya. Ibabalik natin sa Kanya kung ano yung
nararapat. Kasi naging faithful din siya sa promise niya sa atin na i-direct niya tayo sa sapat natin So dapat ganun din yung response natin sa Panginoon. Bigay natin yung nararapat sa Kanya. Sa Diyos po. Sige po, habang tayo po'y nagbibigay, tayo po'y umawit sa ating Panginoon o pasalamatan. Wala po yung extra dyan sa ilalim. Wala dyan yung envelope. Yung kulay green, wala po. Sam, Wait lang. praise. We worship you, O Lord. Panginoon, salamat po sa aming Panginoon.